I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. But anyway, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Nako, mga kababayan. Ito na po ang matagal na nating hinintay. At least, God is good all the time. Sabi sa inyo Alam po natin ito si Atong Ang, sangkot ito sa pagkawala ng mga sabongero, mga kababayan. Alam po natin lahat. At nangyari ito nung panahon pa ng Duterte administration. Pero from the time, walang kumilos, wala lahat. Pero nakakalungkot, di ba? Hindi nabibigyan ng hustisya yung mga sabongeros. Pero nung dumating ang Marcos administration, nag-start po na hanapin, siyasatin o sisain, imbestigahin ang nawawalang mga sabongeros. Sino kaya ang nasa likuran nito? O, di ba? Matunog ang pangalan ni Atong Ang sapagkat yung isa sa mga tauhan niya ay nagsalita. Siya po ang tinuro na mastermind. Actually, si Gretchen Barreto nga kasama siya Totoo yun. No? So, nakakalungkot. Bakit kanyo? Ikaw nga, dayo ka lang sa Pilipinas bilang isang Chinese. Ganyan ang ginagawa mo. Hindi porke matagal ka dito na nakatira. Parang parang namimihasa ka. Di ba porke ikaw ang boss, gano'n na lang at trato mo sa mga Pilipino. Parang mga aso na lang ang turing mo sa kanila. Parang pinagpapatay nila na parang aso na lang. Tapos yung sinabi nga sinilid pa sa sako, buhay pa. Tapos tinapon sa taal. So I think guys, nakakuha ng ebidensya ang DOJ. Bakit kanyo? Ito, para kompleto detalyado. Siyempre bago yan, shoutout sa mga Filipinos. Siyempre OFW, Marcos Loyalist and supporters. Eto na, basahin ko po sa inyo ng buo. Sabi po guys ng GMN News Online, DOJ finds prima facie evidence to indict Atong Ang Atong Ang 24 others with kidnapping. Okay, nako mga bes, matagal na nating hinintay ito. At least 4 months na dumaan, no? Kaya nga sabi ko, under investigation. Hindi naman kasi basta-basta na porque mayroong nakuhang buto doon sa taal, yun na yun. Hindi. Kasi dumadaan talaga sa proseso. Ito yung tinatawag na due process, no? Sa mga kababayan natin, hindi rin madali yung mag-imbestiga. Kasi marami talagang pwedeng tatanungin or usisain, busisiin. Di ba yun ang sinabi ng Pangulo? Basta may sapat na ebidensya, kailangan matibay. Pwede mo nang ipakulong yung isang tao o sampa ng kaso, di ba? Ayan 24 others with. Alam nyo na, sabi po ng GMA Integrated News. Today is December 9, 2025. Ayan. The Department of Justice, DOJ, finds prima facie evidence with the reasonable certainty of conviction to charge business Charlie Atong Ang and 21 others with kidnapping, with a homicide and or kidnapping, with a serious illegal detention and connection with the abduction of several sabongeros or cockfighting and tedious enthusiasts. Tama ba ako? Minsan guys, nabubulol ako, nakakainis. The DOJ said that Ang and other respondents are indicted with 10 counts of kidnapping with a homicide and 16 counts of kidnapping with a serious illegal detention. Goes. Matindi. Ano sabi dito? 10 counts of, tapos 16 counts of, kaloka. Kawawa sila, para silang mga aso, no? The following are also recommended to be filed with a charge for kidnapping with a homicide. Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Rogelio Borican Jr., Rodelio Anig-Ig, Jezreel Mahilom, Mark Carlo Sabala, Ronquillo Anding, Police Senior Master Sergeant Joey Natanuan, Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Cabillan. Alam niyo itong mga pulis na ito, ewan ko, hindi pa nga tumaas ang rangko nyo, ganyan ang ginagawa nyo. Ngayon, nga kayo, siguradong makulong to mga to. Yan. Police Master Sergeant Michael Jaektin Claveria, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony,
Aquilo Manrique. Ayan. Police Senior Master Sergeant Anderson Orozco. Ayan. Puro pulis. Ang daming sangkot na pulis. Ano? Siguro nasa active sila ngayon. Kawawa kayo. Nako. Police Staff Sergeant Edmond Hernandez Munoz. Nako, ilang pulis to Police Staff Sergeant Alfredo Uy Andres. Police Major Philip Almedelia. Police Lieutenant Henry Sasaluya. Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz. Police Senior Master Sergeant Farby Opala de la Cruz. Ayan. Nako po. Talaga naman. Pala kayo. Mga pulis pala kayo ha. Police Senior Staff Sergeant Alfredo Uy Andres. Bilangin nyo ilang pulis to. Mahigit pa sa 10. Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion. Police Corporal Angel Joseph Martin. Angel. Baba ito Jezreel Lasarte Mahilom. Emma Kayunda Fali. Julius Tagalog Gumohon. Police Master Sergeant Renan Lagrosa Fulgencio. Agay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan. 15 na 16. Yes. 16 na pulis ang involved, guys. Ano na? Wag nyo na hintayin na tawag dito, nahulihin kayo, sumuko na lang kayo sa totoo lang. So I think nasa watchlist naman sila ng BI ito si Atong Ang. Actually si Gretchen Barreto involved Nakasali siya dito, guys. And meanwhile, the following are indicated for kidnapping with serious illegal detention. Ayan pa, Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Master Sergeant Michael Jayactin Claveria, Rodilio Anig Ig, Rogelio Borican Jr., Police Staff Sergeant Alfredo Uy Andres, Police Major Philip Simbroyo Almeida, Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Cabilan, John Das, referring to the unidentified policeman belonging to Orapas Group. May grupo-grupo pa talaga ito si police As to the other respondents, the case were dismissed without prejudice to the refiling of any complaints with the Department of Justice should future evidence arise linking them directly to the acts of unlawful detention. The DOJ added Julie Dundon Patidungan, who was former security chief in some of Ang's cockfight arena stag, and the others with the abduction from 2021 to 2022. He said more than 100 were killed after being taken away. See? Tingnan nyo. 100? Ano yun? Aso? What the heck? But Ang has denied the allegation. Ay nako. The families of missing Sabugueris in August filed a complaint against the 60 others for the various charges, such as multiple murder, serious illegal detention, and others. In October, the Office of the City Prosecutor of Mandaluyong dismissed the extortion complaint filed by Ang and Patidungan and another whistleblowers, Alan Bantilis, due to lack of necessary factual details and sufficient proof. The case stemmed from Ang's claim that Patidungan and Bantilis threatened to link him to the disappearance of the missing Sabugueros if he refused to pay 300 million. Ito ay nag-file kasi ng kaso ito si Ang laban dito kay Patidungan. Kaso lang na ano to guys na i-dismiss. Kumbaga ni-reject baga ng prosecutors ang file complaint ni Ang. Binasura nga na walang matibay na ebidensya laban kay Patidungan doon nga sa kanyang dating tauhan. Sinampa niya ng kaso. You see? Sa Office of the Prosecutors of Mandaluyong. Dinismiss kasi nga kulang ng ng sapat na ebidensya laban kay Patidungan. Di nga si Ang napahiya siya doon. Ngayon, na? So I think guys, baka mayroon talagang malakas na ebidensya laban sa kanila dahil dito sa mga nakuhang buto sa sa Taal Lake.
So, yun mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Ayan na. Ito na po ang hinantay natin sa wakas. Umusad na rin. Oh, 'di ba? Ilang buwan lang na. Ilang buwan, 2024. Oh, ayan na. Proseso kasi, hindi naman kasi basta-basta na porque binanggit mo si Atong Ang, siya na kaagad. No. Ay mahabang pag-imbestiga yan mga kababayan. So, ayan, ito na ang panahon. Oh, December 9 tayo ngayon 2025. So, abangan po natin ito. Na maikukulong ito si Atong Ang. Palagay ko malakas ang ebidensya laban talaga. Ayan na nga eh. O, 'di ba? Sa mga kapulisan, I think yung iba active pa 'yan. 'Di ba? Active pa. Huwag kayong tatakas. Kasalanan nyo 'yan. Gumagawa-gawa yung katarantaduhan. O, ano ngayon? Nga kayo sa bungero pa more. O, 'di ba? Parang mga taong kahit sabihin mo ano 'yan, kahit sabihin mo, 'di ba? Ay ibig ko sabihin, guys, yung mga sabongeros na nawawala, sila po ay nagtatrabaho lamang. Kung ano man ang pagkakasala nila, mayroon tayong batas para parusahan sila. 'Di ba? Pwede sila ikulong ayon sa kanilang sentensya. Pero yung pagpapatayin mo sila na without due process, na parang aso na lang, napaka-unfair po yan sa batas. Hindi po maganda. Ito, another Chinese na naman. Alam po natin, Chinese ito eh. Oh, yung mayor ng Pagadian, Chinese din. Itong magkapatid na Yap, Chinese din. Yung sinensyahan ng for life in prison, Chinese din, si Alice Go. Di kayo naloka. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Mag-comment na lang kayo sa baba. Dagdagan nyo yung mga sinabi ko. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.